May matinding plano ngayon si Bongbong Marcos na ikinagulat ko rin mga sangkay at gusto ko ring ibahagi ito sa inyo ngayon. Ito po ay napakagandang plano. Kaya nga po mga sangkay, bablog natin ngayon. Hello guys! Musta ang lahat ngayon? Sana okay lamang po kayo dyan. At sana may ka-date po kayo sa February 14. So, ayun nga mga sakit. Pag-usapan po natin itong ni BBM ngayon. Bagong update ni Bongbong Marcos. Ulitin ko lang ito. Papakita lamang po natin ngayon mga sangkay. Ayan po, nababasa nyo naman siguro, no? Walang kinakampihan o sinasambang politiko. Yan po tayo dito ngayon. Kaya naman siguro naman meron po tayong credibility pagdating po sa mga usaping ganito dahil wala po tayong pakialam sa mga awayan nila. Okay? Ang gusto lamang po natin dito mag-react at sa totoo lamang po tayo mga sangkay. Okay? Tapos na eleksyon, tama na yan. Dilawan, pink, kung ano pang mga dyan, political color nyo, okay na yan. Sama-sama tayo dito. Okay ba yun mga sangkay? So, eto na. Ito yung sinasabi ko sa inyong balita na medyo pumalakpak po yung tenga ko. Yan po. Sabi po dito, PBBM muling iginiit na economic provisions lang ang gusto niyang baguhin sa Constitution. Ngayon, baka magtaka kayo, baka maliitin nyo itong balita ngayon. Baka sabihin nyo, hindi naman yan yung tungkol sa 20 pesos na bigas. Diba? May mga ganon. Baka may mga ganon na namang komento. Nako, mas matindi pa po yan, mga sangkay sa mga pabigas na 20 pesos. Itong balitang to. No? Kailangan nyo lang maintindihan talaga. Ano itong economic provisions? Ngayon, bago natin panoorin ito, mga sangkay, may papanood lang po ako sa inyo. Alam ko napanood na po ito ng ibang mga solid sangkay, pero ulitin lamang po natin para mas maintindihan natin ano itong gustong mangyari ni BBM. Ito. Description kung bakit. More bad news, 60-40 and other anti-FDI policies were not removed. Teka, ano ba yung 60-40 na yan? Ang 60-40 restrictions na under ng Filipino First Policy ay nilagay para ilimit ang pagpasok sa bansa ng mga foreign direct investors o FDI. Dahil ang chicken on, baka daw masakop na naman tayong mga dayuhan. Kung marami yung papasok na FDI sa atin, may trust issues sa mga bakla. Kaya kung ikaw ay isang MNC o multinational company at gusto mo mag-invest ng negosyo sa Pinas, dapat makahanap ka ng local Filipino partner mo na kung saan 60% ng pag-aari ng kumpanya mo ay nakapangalan sa kanya. At 40% lang official na magiging pag-aari mo. Ganun. So ano sabi ng mga fam? That's huge! That's not fair, dude. We'll just go somewhere else. Ayun, nagsiputahan sila ngayon sa ibang mga bansa na walang anti-FDI restrictions sa 60-40 policy gaya ng Singapore. Alam nyo ba, na sobrang dami ng FDI na nag-set up ng business sa kanila. Kasama na doon yung famous landmark nila na Marina Bay Sands. Na majority ay pag-aari ng isang American company pero nasakop ba sila? Hindi, di ba? Mas yaman pa nga, Alam nyo bang dati silang third world country at mas mayaman pa ang Pinas sa kanila noong 1950s at 60s. Pero ngayon, dahil sa tulong ng mga FDI, first world country na sila. Bitch. Kaya tayo, nga. Dahil sa 60-40 na to at kung ano-ano pang mga restrictions na nagdi-discourage sa mga fam na pumasok sa atin, tayo na lang ang nag-iisang bansa sa buong mundo na may ganitong klaseng restrictions. So, gulat ka. Tanga ka eh. Easy. Ang resulta, sobrang baba ang nakukuha nating investment sa mga MNCs kumpara sa mga karating nating bansa. Kaya konti lang ang mga magagandang trabaho sa Pilipinas. Sa pipilitan ang mga Pilipino na maging OFW. Okay, ayan na. So, siguro may nagkaroon na po kayo ng ideya ngayon. Ano nga ba itong 60-40 policy? Yan po yung isa sa problema ngayon sa ating Constitution. Hinaharangan po yung mga foreign investors, yung mga mayayaman na mga businessman mula sa ibang bansa na mag-foot up or magtayo ng negosyo sa Pilipinas dahil po sa restriction na yan. So, ang nangyayari, lumilipat po sila. Kasi, para maintindihan nyo yung 60-40, kung gusto nila magnegosyo sa Pilipinas, kailangan po nilang makipag-partner ng isang local Filipino, tapos dalawa sila, mga sangkay. So, ang 60%
ownership sa Pinoy na partner niya. Ang 40% lang kanya. Iyon lamang po ang mangyayari. So, ang naiisip kaagad nito mga investors, mga mayayaman mula sa ibang bansa, wag na tayo sa Pilipinas. Kasi malulugi tayo dyan eh. Bukod sa mataas na nga ang singil ng kuryente nila, o natin dito, mayroon pang pulisiya na ganito, 60-40. Nagigets yun na ba mga sangkay? Kung gaano ka pangit ang pulisiya na yan. Ngayon, ito po yung gustong ayusin ni BBM. At ito pa, para lamang po sa inyong kaalaman, kapag nangyari na matanggal na po yung economic restrictions sa Pilipinas, kagaya po nitong 60-40 policy, mawala na po sa 1987 Constitution, dadami po yung mga negosyante sa ating bansa. At kapag dumami na po yung mga negosyante sa ating bansa, may mga makakalaban na po itong mga oligarko sa Pilipinas na matagal na pong nagahari at minamanipula ang mga presyo ng bilihin at mga bayarin sa ating bansa. Tubig, kuryente, kung ano-ano pa. Diba? Kung magkakaroon po ng maluwag na sistema pagdating po sa pagpasok ng FDI sa Pilipinas, foreign direct investment. Tingnan nyo yung Singapore. Sobrang yaman na pong bansa. Dating mahirap na bansa. Mas mayaman pa po ang Pilipinas noon. Pero ngayon, 2024, well, matagal na po silang naghahari pagdating po sa ekonomiya. Bakit? Ang dami pong mga foreign direct investment na pumapasok sa kanila. Maraming mga nagninegosyo. Bakit? Wala pong harang eh. Friendly po yung nila eh. Ekonomiya mga sangkay, madali makapasok yung mga investors. So ito po yung gustong ayusin ni BBM. Kaya ang dami pong mga OFW, maraming mga Pilipino na nagbubuwis buhay, pumupuntang ibang bansa dahil kulang po tayo sa trabaho, mababa pa ang sweldo. Nagigets yun na mga sangkay. Kung mangyayari to, nako, yayabong ang Pilipinas, hindi man instant na yayaman ang ating bansa, pero dahan-dahan po tayong aangat. Okay? Ngayon, eto na. Tingnan po natin ang plano ni BBM. Muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na tanging economic provisions lang ang nais niyang baguhin sa ating konstitusyon. May panawagan din si PBBM sa mga nagpaplanong ihiwalay sa Pilipinas ang Mindanao. Okay. Dito na po tayo. Ulitin po natin, wala po tayong sinasambang politiko. Okay? Wala po tayong sinasambang politiko. Tapos na yung eleksyon eh. Ang gusto lamang po natin dito, mga sangkay, maipaalam sa mga tao kung ano po ang dapat na mangyari para po mapalago ang kabuhayan ng mga Pilipino, ang sitwasyon ng ating bansa. Matagal na po itong problema eh. Kasi ang ginagawa ng mga politiko, pinapakain lamang po tayo ng mga pabigas-bigas. Yung solution sa kahirapan, hindi po magagawa sa mga ganong klaseng aktibidad lang. Ang solution sa kahirapan sa Pilipinas, ayusin ang sistema kung paano mapapalago ang ekonomiya sa ating bansa. Mangyayari lamang yan kung marami ng trabaho sa Pilipinas, marami ng mga nagnenegosyo sa ating bansa, marami ng nagtatrabaho sa Pilipinas at mataas na po yung sahod. Diba? Okay, tuloy natin to. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Personal na dumalo si Pangulong Bongbong Marcos sa paggunita ng Constitution Day sa isang event sa Makati. Kasama ni PBBM kanina ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez na itinuturong pasimuno umano ng People's Initiative para sa charter change. Ay nako, ayan na naman po sa People's Initiative na yan. Wala naman po problema sa People's Initiative na yan. Nabukyan na nga po yung mga senador na hindi naman pala nanunuhol para pumirma. Diba? Ang totoo, hindi po alam ng mga Pilipino yung kung ano po yung kanilang pinipirman, ano nga ba ang charter change. Pero wala pong problema sa pagpirma at wala rin pong problema sa charter change. Dahil ang gusto lamang mangyari ng mga congressmen, ayusin. Lalong-lalo na po itong 1987 Constitution na ang humaharang sa pagbabago na ito ay ang mga senador. Sa kanyang talumpati, inungkat ng Pangulo ang usapin ng Chacha. Yan na. Dito lamang po tayo tututok mga sangkay, okay? Yung Mindanao, napag-usapan na po natin yan. Muli niyang iginiit na interesado lang siya sa pagbabago sa mga probisyon ng saligang batas.
Yan na. na may kaugnayan sa ekonomiya. Ugnayan sa ekonomiya. Ito yung sinabi ni BBM. I want to make it clear. This administration's position in introducing reforms to our constitution extend to economic matters alone. Boom. Ako mga sangkay ha, ito po yung nagustuhan ko ngayon. Okay? Wala po akong pakialam sa iba pang mga issues na kinasasangkutan ng Duterte at Marcos. Dito lamang po tayo sa mga problema na tunay sa ating bansa, hindi po yung bardagulan. Problema sa ating bansa, kulang sa trabaho, kulang sa sweldo. Mababa ang sweldo. Ang nangyayari, nag-abroad. So, ang gusto lamang ni BBM mangyari, itong focus ng charter change, pag-amyenda sa Constitution, ayusin, lalong-lalo na po yung economic provisions. Na ito po, pinag-usapan natin dito mga sangkay. Ito, panoorin po natin yan hanggang sa matapos mamaya dahil maganda po yan. Although strategically aimed. Okay, bago tayo magpatuloy, no? Paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel sa mga nanonood dyan. Subscribe nyo po yung ating YouTube channel. Ngayon, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. I-click nyo po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo po kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. Tuloy na natin. Or those strategically aimed at boosting our country's economy. Boosting our economy. Nothing more. Paliwanag ni PBBM, nililimitahan daw nito ang pag-unlad ng ating bansa. There are laws that prohibit certain kinds of foreign investment and thus limit our economic potential and our global competitiveness. Boom. Yun ang sinasabi ko mga sangkay. Solution na hindi pabigas lang. Itong solution mga sangkay is, ano to? Ito po yung pinakamagandang solution kung papaano po mapapalago ang kabuhayan ng mga Pilipino. Hanggat itong ganitong klaseng usapin o itong ganitong klaseng solution ay hindi na ilalatag o hindi na ilalapat mga sangkay. Wala, paulit-ulit lamang po tayo. Magrereklamo na naman po tayo sa ating gobyerno, di ba? Paulit-ulit na lang. So, ang kailangan, ayusin po itong ekonomiya natin. Hindi raw makikialam ang Pangulo sa pag-amyenda sa 1987 Constitution. Pero dapat daw, hayaan ng taong bayan na ituloy ang debate tungkol dito. I will neither hinder this dialogue nor encroach on the prerogatives of Congress and the sovereign will of the Filipino people. Dumalo rin sa naturang pagtitipon si retired Chief Justice Renato Puno para sa dating punong mahistrado. Posibleng mauwi sa constitutional crisis kung magpapatuloy ang People's Initiative. Kalokohan yan. Ayan na naman po yung mga anti-reform eh. Pero balikan po natin, malinaw po yung gusto ng ating Pangulo. Ito po ay ang problema po natin ngayon, hindi po tayo nakakasabay pagdating po sa ekonomiya o paglago ng ekonomiya sa buong mundo. Dahil nga po, sabi na nga po ni BBM, diba, nalilimitahan yung foreign direct investment natin. Bakit? Dahil nga po dito sa 60-40 policy, mga sangkay at kung ano-ano pa mga restrictions sa kanila. Ayaw pumasok ng mga foreigner na sila dito ng mga negosyo nila, yung mga big companies. Imaginein mo kung ma-open itong kung ma-open po itong natin, ekonomiya natin sa mga banyaga. Marami po magsisipasukan dito sa Pilipinas at magtatayo ng mga malalaking kumpanya, malalaking negosyo. So, ang mangyayari, dadami po ang trabaho, tataas ang sahod, may mga kalaban na ang mga oligarkong Pinoy sa Pilipinas. At dahil dyan, hindi nakakailanganin ng mga Pilipino na mag-abroad at magpaalipin sa ibang bansa dahil dito pa lang sapat na mga sangkay. Yun ang sinasabi po natin. Kaya nga po ito, ituloy natin. Saglit. Malayo sa kanilang mga pamilya. And here's where the drama starts. Dear Kuya Aris, at dahil dito,
ang daming pamilyang nawawasak. Ito ang tinutukoy ha, maraming pamilyang nawawasak kasi wala po tayong choice. Para hindi magutom yung mga pamilya sa Pilipinas, mag-abroad. Kulang sa trabaho sa Pilipinas di ba? Mga mag-asawang nagkakahiwalay dahil sa LDR. Mga dumadaming married sa Pinas pero single sa abroad na civil status. Mga magulang na nag-abroad at naiiwan ang mga anak. Hindi nagagabayan ng tama hanggang sa malihis ng landas at mauwi sa mga bisyo o paggamit ng droga. My God, I hate drugs. Lahat ng ito, Kuya Aris, ay bunga ng pagiging malayo sa pamilya. Dahil sa kakulangan ng Pakinggan nyo lang mabuti, magigets yun sa dulo. magandang trabaho sa Pilipinas. Eh kung walang 60-40 at Yun. kaya makapasok ang mga FDI, tataas ang sweldo ng mga Pilipino. Yun. Paano? Kasi we will have more investors, more companies, more jobs, and more money. Yun. Everybody happy. Ayaw Yun. ba nun? And there's more. Kasi more tax revenues din ang papasok para magamit sa pagpapagawa ng mga government infrastructures, pagpapabuti ng kanilang serbisyo, less unemployment, less poverty, less crime, less broken family. Hindi kailangan mag-OFW, diba? Tapos sasabayan pa ng federalism na kung saan ay magiging regional ng economic development. Hindi na tayo magsisiksikan sa Imperial Manila at gagawa ng trabaho doon. Wala na rin Manila rate at provincial rate. Ang trabaho na ang lalapit sa'yo. Gondo, diba? Kaya kung ikaw ay katulad ko na gusto ng tunay na pagbabago, share this video. Let's spread this info sa lahat ng kapwa natin Pilipino. Okay. So yun. Klaro na ba mga sangkay sa ating lahat? Ito yung sinasabi po natin na sana mangyari, no? Mabuksan po yung ating ekonomiya. So ano po ang inyong komento tungkol dyan? Lapag nyo po ang inyong mga komento. Magkwentuhan po tayo sa comment section. At ngayon mga sangkay, I invite you. Meron po akong isang YouTube channel. Ito po ay magandang YouTube channel ito, okay? Lalo-lalo na po sa mga born-again Christians dyan. Magugustuhan nyo po itong mga topic natin dahil patungkol po ito sa Bible, ang mga prophetic events na nakasulat po sa Bible, at magaganda po yung mga content natin dito. Iba sa yun. Hanapin nyo po ito sa YouTube, tapos click nyo po yung subscribe, i-click nyo yung bell, at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.